Magandang araw po. Nalilito ka ba kung paano ang gagawin mo sa natural medicine o western medicine? Hindi mo na ba alam kung ano ang uunahin mo sa kanila? Nalilito ka na ba kung paano at ano yung abisa sa dalawa? Well, ito po ang inyong health coach ulit, Hernan Mendoza. At ito po ang ating topic ngayon, natural medicine at western medicine. Paano ang tamang practice ng both side? So, kung ready ka na, let's go. Paano nga ba talaga? Ano ba yung dapat nating i-practice? Western medication ba dapat? O natural medicine ba? Or baka pwede naman natin pagsabayin yung dalawa. Okay, so i-discuss po natin yung dalawa kung paano. Sa western medication, ito po yung ating high-tech ngayong medication. Sila po ay based on science, pinag-aralan nila ng mabuti ang katawan ng tao, nag-experiment, and then pinag-aralan nila yung ating DNA, yung mind over mind, kung paano nila sila nagsaliksik at nag-exchange ng ideas, opinion at knowledge kung paano ang lahat ng bagay nagsimula, saan nanggaling, paano ba nag-evolve. So ito po yung ginagawa ng western medication. Nag-discuss, nagre-research sa mga bagong sakit, kung paano ito tutuklasin, paano ito nagsimula. So, ito rin po yung, meron na rin po itong high-tech o mga robotic instrument kung saan nasa kanila na kung ano yung mga makabagong pamamaraan kung paano tayo gagaling matutuklasan yung sakit. So, ito yung ginagawa ng western medicine. Sa western medicine, napakaganda po sa mga emergency situation. No? Kung kayo'y na-aksidente, na-stroke, inatake sa puso, may mga emergency kailangan agad pagtuunan ng kaukulang lunas, sa war, yan, aksidente, yan po, maasahan natin talaga ang western medication dahil high-tech ang mga equipment, lahat makabago. And then, fast action, napakabilis po ng epekto ng western medicine. Talagang sinaliksik po nila yan kung paano ito mapapadali ang pag-response or response nung gagawin nila sa tao. And then, nakabase po lahat ang western medicine sa synthetic drugs or medicine ang kanilang ginagamit. At sa western medicine, yun lang po ang medyo nakakalungkot dahil sa pagiging moderno na ng lahat at meron na silang lahat ng mga high-tech na kagamitan, habang dumadami yung mga sakit, still unknown pa rin ang root cause. Yung dating diabetes, hanggang ngayon, diabetes pa rin, cancer pa rin, hindi natin malaman kung ano yung kung saan ba talaga ang pinagmumulan, mga allergies. So, hanggang ngayon, all based on science, pero hindi lumalabas kung ano yung talagang pinaka-root cause. So, unknown. So, kaya ang ginagawa ngayon is to address the symptoms. Kapag masakit ang ulo, pain reliever. Pagka masakit ang katawan, ganun din. Pag medyo may allergy, tatanggalin yung allergy. At ayun, medyo halos lahat po ng mga ito ay merong side effect. Kaya, yun po ang
meron at paano tayo iti-treat ng Western medicine. So, sa natural medicine naman, ang natural medicine po ay gumagamit ng mga herbs. Ito yung mga natutunan pa natin or tinuturo sa anong mga kanununuan natin. And then, yan, yung mga acupuncture. Thousands of years, pinapractice na. Pero, ayan, yan yung pag may mga pain, yan yung mga pain reliever natin. So, may mga acupressure points pag sa acupuncture. Ito yung mga ginagamit ng mga ancient, lalo na yung mga Chinese pa. Yan yung mga sanayang panggagamot na natural. And then, ngayon, ayan, may mga supplement ng naglabasan. At ginagamit sa ngayon, yan, supplement yung mga fruits and vegetable. Pero, marami pa rin gumagamit ng mga holistic natural doctors. Ito po yung ating ginagamit, mga fruits and vegetable, more on food ang ating panggamutan. Okay? And then ganito po ang paano ang natural medicine. We are all based in Bible, kung ano po yung mga nakasulat, yun po yung sinusunod natin. So, ang maganda po dito, kung ano po yung sinabi ng Bible, kino-confirm naman ng tao. At napatunayan naman, katulad po ng baboy. Yun sa Bible, bawal po kumain ng Bible or madumi yung, ng meat or ng pig. No, yan po yung ayon sa Bible. Ngayon, inaral po ng mga scientists kung bakit sinabing hindi dapat kainin or masamang kainin yung baboy o yung pork. Napag-alaman po sa studies na ang pork po pala ay punong-puno ng mga waste materials o waste element na harmful sa ating katawan. So, yun po yung dahilan, hindi lang kung bakit siya sinabi ng Bible na bawal, kinonfirm naman ng science dahil marumi nga po siya. Kaya pag kinain natin, accumulated, parami ng parami yung toxic natin sa katawan, magkakasakit talaga tayo. So, ayan po yung ating practice. And then, ayun, all natural po ang medication ng natural medicine. Hindi tayo gumagamit ng synthetic at ng chemicals. And then, ang natural po is slow reaction. Hindi po ito pwede, wala po tayong emergency. Pag emergency, hindi po pwede ang natural medicine. Dahil ang katawan po natin, mahabang panahon po natin yan sinira. Unti-unti. Kung paglalagay natin ng dumi sa katawan, unti-unti. Kaya ang ating gamutan, ganun din. Hindi naman po slow na slow, pero i-compare natin kasi ito sa Western medicine. Halimbawa, uminom ka ng masakit ulo mo, uminom ka ng paracetamol na iibsan agad. Ang natural medicine po, pag masakit ang ulo mo, yung root cause, yung hahanapin natin bakit sumakit yung ulo mo. At unti-unti, mawawala yung sakit ng ulo mo. Hindi yung sakit ng ulo yung i-address, kung hindi yung pinanggagalingan. And then, yan nga po, ang root cause ang hinahanap natin. Kung meron kang allergies, hindi yung cause ng allergy, hindi yung allergies yung ating ginagamot, kundi yung pinagmumulan ng allergies. Kung meron po tayong hypertension, hindi po natin i-address yung hypertension, kung hindi yung pinagmumulan ng hypertension. And then, ayan po, dahil natural, no side effect. Wala pong side effect yung dahil natural medicine.
At ang natural po ay kailangan na po ng talagang knowledge, tamang knowledge at understanding. Dahil pag hindi po natin ito naintindihan, mahirap po talagang sumunod at sundin kung ano yung gustong mangyari ng natural medicine. So, ngayon, ano nga po ba talaga ang root cause ng mga sakit? Apat po yung talagang pinagmumulan ng sakit natin. Ito po yung una, toxicity. Ano po ba yung toxicity? Ito po yung lifestyle natin. Modern lifestyle. Siyempre, sa ngayon, puro na tayo processed food, synthetic na lahat. So, lahat po yan nakaka-apekto sa atin. Yung toxic, especially yan, ng kinakain natin. Dahil wala nang halos tayong kinakain natural. Puro na lang instant food, processed food, oily food, puro acid-forming food. So, ang isa pang pinagmumulan ng sakit ay nutritional deficiency. Ano po ba yan? Ayan po yan. Dahil puro na tayo luto na pagkain. Lumilipad na yung sustansya, and then lahat na siya nga process. Pati yung mga ginagamit nating vitamins, puro na rin synthetic. Tapos katulad yan, mag-antibiotics pa tayo, sinisira ang cells. So, nauubusan na ng nutrition yung katawan. Kulang-kulang na. Kaya, siyempre, ang tendency po niyan, magkakasakit, magkakaproblema yung katawan. Chronic dehydration. Ayan na po, yung tubig natin sa katawan. Bumabagsak yung water level natin, hindi na natin na-maintain. Ang mga iniinom pa natin, kadalasan, mga soda. So, puro acid forming ang ating mga kinakain. Tapos, hindi pa tayo natutulog na maaga, lack of sleep. Siyempre, nade-dehydrate yung katawan natin. Addict pa tayo sa mga gadget, puro pa-games yung ginagawa natin, social media, kahit hindi naman na dapat. So, ayan, yan na yung nangyayari. At siyempre, yung stress. Mabigat po to yung stress kasi stress, mga negative thought, kung ano-ano naiisipan natin, kahit naman hindi natin dapat isipin. Stressful tayo sa trabaho natin. Tapos, yung mga naririnig natin kung ano-ano, na-stress tayo, espera, na-stress din tayo, monthly dues, sa family natin, anak, kapatid, asawa, magulang, pati sa mga kaibigan, pati sa environment natin na stress tayo, pati spiritual natin, apektado na, hindi na natin alam kung paano tayo lalapit sa creator natin. So yan yung yan yung kadalasang nagiging root cause ng mga diseases. So dahil ito yung mga nangyayari sa katawan, ba tayo nagkakasakit or root cause? Ano ba talaga yung best para sa'yo? Para mo may iwasan ang sakit at paano mo nga ba babalansehin yung katawan mo, paano mo ito pagtutuunan ng pansin at paano mo i-apply yung ng balance yung natural at saka western medicine. Dahil sa totoo lang po, hindi naman po talaga magkaaway itong dalawa. Misleading lang po. Ang kailangan lang, alam natin gawin ng tama. Ano ba yung dapat unahin natin? Yung natural lifestyle ba? O natural medication ba? O yung western? Siyempre, pag naman po kayo na emergency, wala naman po tayo magagawa. Kailangan po natin ng talagang sa doktor ka sa hospital. Pero pag
marunong ka, prevention, hindi po yan mangyayari, no? So, ito po, kailangan lang natin yung healthy. Live healthy lang po tayo. Kailangan, dun tayo I found sa a few islands near you. laging natural yung kinakain natin. All natural, fruits and vegetable. So, wag po tayong palaging sa luto. Kung pwede kakain tayo yung mga hindi lutong pagkain. Kasi yun po yung healthy. Dahil ang totoo po, ang prevention is better than cure. Kung kayo ay healthy ang lifestyle, may maganda yung inyong preparation sa buhay, hindi po mangyayari yung may stroke kayo at magkakasakit kayo sa puso. Yung dalawang yan, hindi po yan overnight na sakit, hindi po yan traitor na sakit. Ano po yan? Acquired talaga natin yan, inayos, or yan na yung pag mali yung ginagawa natin, yung daily, talagang dun tayo pupunta. So, pag meron kang healthy lifestyle, mape-prevent po natin yan. At syempre, yung stress, hindi po tayo dapat na-stress. Ang ikli lang ng buhay sa mundo. Kayamanan, kapangyarihan, lahat po yan iiwanan natin. Ang importante, mabuhay po tayo kung ano yung kagustuhan ng Panginoon sa atin. Yung hindi lang tayo nabuhay na parang hayop. Kung nandito ka lang sa mundo para lang matulog, kumain, magpasarap ng buhay, mapuntahan lahat ng gusto, maraming pera, and then sa umaga, ganun ulit, kumain, matulog, para lang tayong nabuhay na parang hayop. Katulad lang tayo ng mga hayop, di ba? Ganyan lang sila. Natutulog, kakain, natutulog. So, dapat hindi tayo ganun. Mabuhay po tayo sa kagustuhan ng Diyos. Kung ano yung gusto niyang mangyari sa atin. Yung kabuluhan. Paano tayo mag-multiply, magpakarami ng maayos, na i-train natin ng gusto yung mga anak natin, kung paano sila maglalaki, magre-raise ng family, yung mga mabubuting asal, kung paano makipagkapwa, kung paano yung mabuting asal. So, yun yung mga gusto sa atin ng Panginoon mangyari, hindi yung puro pang sarili. Kaya hindi tayo dapat ma-stress. Kailangan po nating mabuhay ng masaya dahil maikli lang ang buhay. So, ito lang naman po yung health checklist eh. Kung meron kang healthy food, ay puro maraming natural yung kinakain mo, balance. Kung kumakain ka man ng mga unhealthy, meron kang exercise regular, dahil noon okay lang na walang exercise eh. Ngayon kailangan dahil sobrang toxic yung community natin. So dapat may katulong yung katawan. Paano ilalabas yung mga toxic and chemical galing sa mga kinakain natin araw-araw. At ganun, dapat meron kang magandang good night's sleep. Kasi doon nagre-repair yung katawan natin. So, ganito lang po yung dapat natin gawin. Ano? At hindi po natin dapat kumbaga kalabanin ang mga hospital or ang mga western medicine. Dahil pag emergency, sila po talaga yung dapat nating lalapitan. Kapag may nangyari sa yung biglaan, or sila dapat. So, ganun lang po ang buhay. Sana malinaw sa atin. Huwag po natin gawing komplikado ang lahat at simple lang. Sana po marami kayong natutunan. Ito po muli ang inyong health coach. Maraming salamat, Hernan Mendoza.